Hindi normal ang batang yan. Isa siyang demonyo. Dapat siyang makulong para hindi makaperwisyo ng ibang tao. Huwag kayong malinlang sa maamo niyang mukha na parang isang anghel. Pumapatay siya ng tao. Kapon siya ni Satanas. Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Can't you tell I'm telling you the truth? Sa bagay, hindi ko kayo masisisi. Nalinlang din ako ng batang yan. Hindi ko akalain na isang batang napaka-inosente ay taglay din ang dugo ng demonyo. Wala kaming kamalay-malay ni Romel. Hindi ko alam, hindi ko akalain na isang bata pala ang gugulo sa aming tahimik na buhay. Stevie, ha? Ano ba, Myla? Simula nang dumating ka, wala kang ginawa kundi umiyak na umiyak. Sorry. Sa ting may isip ko nangyari sa akin, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bumibigay ako. Ano ba talaga nangyari? Iniwanan niya ako para sa ibang babae. Talaga yung Jeffrey na yun. Naguguluhan nga ako eh. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa sa nangyari. Hindi ko lang isinusulat sa inyo, pero magmula nung nagkasama kami, wala na siyang ginawa kung hindi pahirapan ako. Ano? Ayaw niya magtrabaho. Wala siyang gustong gawin kung hindi uminom ng uminom. Ang pinagmamalaki niya sa akin yung pagiging Vietnam veteran niya, yung pensyon na makukuha niya ron. Mabuti kung ganun lang. E kaso kapag nalalasing siya, nagwawala eh. Pinagtatapon lahat ng mga kasakapan sa bahay. Sinasaktan ako. Pati si Rika sinasaktan. Bakit hindi mo pinagtapat sa akin to? Bakit mo hinayaan masaktan ang sarili mo?
Ayla, nasa ibang bansa ako. Nag-iisa. Eh yun nga eh, wala siyang isinusumbat sa akin kung hindi. Dahil sa kanya, siguro daw illegal pa rin ako doon hanggang ngayon. At magpasalamat daw ako at pinakasalan niya ako. Eh, walang hiya pala yun eh. Lalong gumulong lahat. Nung naisipan ko na mag-babysitter na lang dun sa mga kakilala kong taga dun. Lagi niya akong pinaghihinalaan. Hanggang sa isang beses, pag-uwi ko sa bahay, hinahakot niya lahat ng mga kasangkapan niya at mayroong isang babaeng naghihintay sa kotse sa labas. Sinubukan ko siyang pigilan pero ayaw magpapigil. Binugbog ako. Tapos sinaktan. Si Rika sinaktan. Dapat pinagtapat mo sa akin to. Kung hindi dahil sa isang member ng Filipino Civic Group na nagmagandang loob tumawag sa akin, hindi ko malalaman ang nangyayari na sa'yo. Diyos ko, Myla. Gulong-gulo ako. Litong-lito. Wala na nga akong ginawa kung hindi umiyak na lang ng umiyak. Lahat napabayaan ko na. Si Rika, pabayaan ko na rin. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Anong gagawin ko? Dumito muna kayo. Magpahinga ka hanggang gusto mo. Di ba nakakaya sa asawa mo? Wala yun. Eh, siya pa nga ang una nagsasabi sa akin na kailangan tulungan kita. Hindi bale. Hindi na lang ako magtatagal. Gahanap ako agad ng trabaho. Siguro naman may makukuha ako. Eh, tapos naman ako ah. Take your time. Tayo na lang ang natitira dito sa mundong ito. Paasahan mo yung tulong ko hanggang sa kailangan mo. Mami! Tita Myla, oh. Give her a kiss. Hi. Yes, Mami. Pinsan mo yan si Rika. Di ba kinuwento ko sa'yo dati? Ikaw ang bahala sa kanya, ah. Yes, Mami. Nakakahiya. Sarili pa kayong banyo. Ano pa kaya kailangan nyo? Wala na. Tama na to. Sobra-sobra na nga eh. Huwag mo na kami masyadong intindihin. Okay. Magpahinga muna kayo at babantayan ko si Karen. Luluto pa ako ng hapunan. Talagang hindi ka na iniwan ni Yaya Lusing, no? Mm-mm. Pati mga anak mo, siya na rin ang nag-alaga. Eh, sino naman kukup sa kanya? Wala naman siya mapupuntahan eh. Wala siyang pamilya. Tapos tumanda siyang dalaga. Sabagay. Kawawa naman. Sige. Sige, feel at home. Mm-mm. Rika, you play with the toys? Lale, labas mo na yung mga gamit. Pasok lang ako sa banyo.
Myla, tingnan mo itong. Tikman mo itong sabaw na hinanda ko. Ito yung paborito ninyo nung maliliit pa kayo. Ako, si Yaya Lucing talaga, hindi pa rin kayo nagbabago. Service deluxe pa rin kami sa inyo. Ito, taba ako nito eh. Abay, hindi baling tataba. Patatabain talaga kita. At kain ka ng kain, ha? Myla, kumusta ang biyahe? Okay lang, Romel. Ikaw, kumusta ka na? Eto, nahihirapan hindi tumaba. Sarap kasi ng mga luto ni Yaya eh. Naku! Sa akin pa! Ang sabihin mo, kulang ka lang sa exercise. Nako ha? Yaya Lucing ha, pati si Romel eh, inaalagaan mo na rin. Abay, siyempre. Mahal ni Laila. Di mahal ko na rin. Kahit sa pilita. Pinapina naman ako. Kaya siguro pinapakain na kami Yaya. Para talaga tumaba. Malumay kami, ano? Ang sarap talaga. Lubig lang yan. Lubig lang yan. Bakit? Just. Rika, bakit? Ano yun? Ha? Teka muna, bakit? Tubig. Ano ko? Water, baby. Okay ka na? Huh? Baby? Ako? Okay ka na? Ito. Water, Sige, kumain na nga kayo. Kumain na. Kain na, Romel. Maupo na kayo at kain na. Kain na, sige. Dahan-dahan lang. Huwag yung malaki isusubo. Ha? Para hindi tayo mapilaukan. Kumusta ang si Myla? Okay na. Uminom siya ng tranquilizer kaya madaling nakatulog. Eh, si Rika naman. Ay, Rika. Ayaw pa rin uminik. Nahihirapan matulog. Kawawa naman. Sasaglit muna ako kaya para makausap ko. Sige, mabuti pa. Huling diya. Tupuan ko siya ng gawa. Gusto ka na? Kalimutan mo na nangyari kanina. Accident lang yun eh. Pero hindi na mangyayari ulit ha. Promise. Okay? Good. Eh, ikaw naman. Ikaw mag-promise na matutulog ka na. Good girl. Sige, good night. Sleep na.
Saan ka pupunta? Diyan lang po sa labas, Mami. Hindi nagising tuloy. Oo, nag-using baby ko. Miss niyo yung daddy niya eh. Kaya ako sure. Pwede na. Bigla naman. Tulog na naman. Oo. Ay, naku. So how was your game? Fine. Well, fine. See, you're a good player, just like your dad. Parang pagod na pagod. Ano, sobrang trabaho sa kusina? Yung trabaho sa opisina, yung traffic sa EDSA, sobra. Igutom na ako eh. Ready na pang food natin? Kanina pa. Baka hindi nyo alam, tumulong ako kay Yaya sa pag-sisip ng table. Oo, tumulong ka. yan. Nagtutong ka rin. Ayun, Karen na. Gising na tama kakain na yan. Hala, Gutom ko yan eh. muna tatawanan ko sila Rick at Mine. Rika, dear! Come, let's eat na. Come. What are you doing there alone? Where's your mommy? Upstairs. Ito lang natin. Ay, lunch time already. Give it to mommy. What? Still sleeping. Oh. Nagbiling siya, wag muna siya matulog. Ah, ganon. Eh di man mauna lang tayo, no? Mamaya hindi ka kumain pagkagising. Gutom na, kain mo. Akala ko ba sa Amerika ka pinanganak? Hindi ka marunong mag-Tagalog. Halos lahat ng kaibigan ng mami ko roon, Pilipino. Kalaro kong mga anak nila. Saka lagi akong kinakausap ni mami ng Tagalog sa bahay. Matalinong bata. Aba, at least ka pala sumagot. Bagay, makik sa Amerika, kaya ganyan eh. Thank you, Tito. Wala ba ice cream? Dana. Gusto mo na para makakain ka. Oo. Kumain na kayo? Ay, gising ka na pala. Eh, di ka na namin ginising dahil siguradong pagod ka eh. Ginising. Hindi naman ako natutulog eh. Eh, sabi ni Rika, tulog na tulog ka raw. Sorry, mami. Akala ko tulog ka na. Kasi nakahiga ka eh. Eh, pasensya ka na, hindi ka namin natawag. Di mo ako tinawag. Ha? Yan, Para akong tanga naghihintay doon sa taas eh. pasensya na yung bata, baka nakaligtaan na. Ako, tuminong ka ha? Yan yung katabi ko. Ikaw. Mami, ice cream mo. Ang galing-galing na Rika maglaro ng computer, Mami. Hindi ko akalain na ma-score siya ng ganong kataas sa computer. Wow! Sanay ka na ba mag-computer sa Amerika? First time ko lang maglaro. Yung una, halatang first time niya. Pero in just a few minutes, naging expert na siya. Galing-galing naman. Dali niya matuto, Mami. O, dali-dalian yung kumain dyan at magbihis na kayo dahil pupunta tayong mall. Diba promise yan ni Daddy dahil free day niya ngayon? Let me help you. Ha? You're not finished yet, okay lang? Oo, sige, pero dahan-dahan lang at baka mabasag, ha? Sanay na ho ako dito kami dalawa ni Mami nagtutulungan sa household chores sa Amerika. Ayan, Bombi ka. Sanay na sanay. Hoy! Ano yan? Halika na dito! Mana! Tadaan! Magpalamig ko na kayo. Uy, oh nice naman. Thank you. O, dali-dalian nyo na. Come on, hurry up, Bombi. O siguro, aakit na kami ni Bombik sa itaas. Yan na. Sarap nito ah. Nawili ka. Himili. Mukhang napakasaya ni Bombik, no? Dahil nakahanap siyang kalaro. Oo nga eh. Ayan. Ingay-ingay. Pero natutuwa rin ako sa batang yun. Napakabait. Ano, Rika, napakalista rin magsalita. Pansin ko nga eh. Saka, napaka-karinyosa pa. Sobra. Sana paglaki ni Karen eh,
maging katulad niya. At least, no, kahit ano nangyayari kay Myla, maswerte rin siya dahil nagkaroon siya ng anak na mabait. Mm-hmm. Ano, do you want coffee or juice? Juice na lang? Okay na, Juice. Dalhin kita ng tubig. Okay. Mami, telephone. Sino daw? Diamond Marketing. Ikaw saan ka nang gagaling? Iba ba? Naglalaro kasama ni Bombi. Alam mo, magmula nung dumating tayo dito, hindi na kita nakikita. Kung saan ka nagpupunta. Lagi na lang ako nag-iisa dito sa kwarto. Mami, umiinom na naman kayong sleeping pills? Oo. Hindi ako makatulog eh. Mula nung dumating tayo dito, nanghihina na nga ako eh. Teka lang po, malilito ako ah. Nagbibihis ka na ba? Alis na ba sila, Laila? Pupunta na sila sa mall? Kasama kay Mami? Oo. Niyayaya ako eh. Wala naman daw akong ginagawa dito sa kwarto. Buti raw yun, nalilibang ako. Diamond Marketing, ha? Nasaan si Myla? Tulog eh. Sarap-sarap ang tulog niya kaya hindi ko naginising. Sinabi ko naman kay Yaya na tumuloy tayo. Sige na, kata tayo. Ang aga mo magising ah. Saan ka pupunta? Wow! Naghahanap ng trabaho. Naisip ko it's about time that I get moving. After all, hindi naman kami habang buhay nandito ni Rika. Ito naman kung anong iniisip eh. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, you can stay here as long as you want. Oo nga. Pero tama rin na that I start picking up the pieces of my life. Unti-unti. Hanggang makatayo ako sa sarili kong mga paa. Ang buti nga nandyan ka para sumuporta. Sige, kung sa palagay mo, yun ang dapat mong gawin. Favor naman, oh. Habang wala ako, pakitingin-tingin si Rika. No problem. Hindi mo ba napapansin parang anak na nga ang turing ko sa kanya eh. Hindi namin siya papabayaan. So cute, that girl. Bombi, gising ka na ba?
Dahan-dahan, baka mabasag ah. Ang ganda-ganda, no? Baka pwedeng hingiin? Ano? Sorry, Rika, pero hindi po pwede. Bigay sa akin yan ng daddy ko nung birthday ko eh. Binila pa yan sa England nung nagsiseminar sila doon. Sige na, Bobit, no. Total, ang dami mo namang laruan eh. Ako, bihira lang bilhan ni Mami o ni Daddy ng laruan nung nasa Amerika pa kami. Pagbigyan mo na ako. Hindi nga po pwede. Sige na, Bobit, no. Ang kulit mo rin eh, no? Sabi hindi po pwede, hindi po pwede. Akin na yan, mamabasag pa. Akin na. Hindi po pwede. Akin eh. Hindi nga po pwede, baka mabasag yan. Akin na. Akin na, bitiwan mo na. Akin eh. Akin na sinabi! Papipili na lang kita kay mami ng ibang laruan. Ika, laro na tayo. Uy! Uy! Rika! Laro na tayo. Sige na nga. Oh! Ano? Magtagal pa ba kayo riyan? Para i-order ko na kayo ng sandwich doon sa coffee shop. Kaya naman, ang aga-aga pa eh. Mamaya pa tayong fight susunduin ni Daddy. Masyado naman kayo nagmamadali. Yaya, naiihi ako. Kailangan pumunta sa banyo. Halika maroon doon sa dressing room. Wala naman akong ginagawa dito eh. Kung hindi nanonood yung mga babaeng halos nakahubad at nakakarutan. Uy! Tulong! Rika! Tulungan mo ako! Rika! Tulungan mo ako! Rika! Rika! Bakit mo ko iniwan doon sa loob? Ha? Yaya! Kompi! Yaya! Yaya! Yaya!
tinawag, ha? Bakit nanonood ka lang? Gusto mo bang mamatay ito? Hello? Oh, Yaya. Ba't ang tagal mo sumagot ng telepono? Nandun ako sa labas, nagsasampay ako. Matatagalan pa kami dito sa check-up ni Karen. Bigla kong naalala, uuwi nga pala riyan si Romel galing sa homeowners meeting. Siguradong gutom yan. Paghanda mo ng merienda, ah. Galing sa meeting. Gutom. Walang pakain doon. Paghanda mo kaya ng hotcake, ya. Baka namang may oras ako. Huwag na mag-hotcake. Hotcake. Sandwich na lang. Oo. Nasaan si Bombik? Sa labas. Ano doon? Naglalaro ka. Kasama si Rika. Bumalik na ba si Myla? Ako, mamayang gabi pa yon. Kagaya ng dati. Sige. Ikaw nang bahala kay Romel, ha? Ano pa ba? O sige. Bye-bye, bye-bye. Hello, tita! Oh, hello! Sigurado gutom at napagod-pagod kayo, ano? Makalata ba? Tito, may surprise ako sa inyo. Uy, may surprise? Ano? Anong surprise mo? Anong surprise mo sa Ano akin? po sa kitchen? Sa kitchen. Sige, tignan natin. Oh, nasa na yung surprise ko? Ayan po, oh. Aba, ikaw bang naghanda niya? Apo. Sweet naman. Try ko, ha? Kung masarap, ha? Masarap talaga. Bilib ako sa'yo, ha? Hati tayo. Busog pa ako. Hmm? At saka, please, ubusin niyo po yan, ha? Don't worry. Sasarap ba naman ito, eh? Kayang-kaya ko itong ubusin. Nandito ka na. Sorry. Sinabi ni Laila sa akin paghanda kita ng sandwich. Nawili na ako doon ng pagkikipagkwentuhan kay Rosing. Yung kapitbahay natin. Don't worry, Yaya. Ipinaghanda ako nitong mabait kong pamangkin, eh. Sarap pa. Ito mo. Subukan mo. Amo, amoy pawis na ako. Dadagin ko na ng tostas, ha? Then for the sake, it is a really big kiss. Thank you, ha? Alam mo, hindi ko alam kung anong gusto mong ipalabas. Pero diskumpiyado ako sa'yo. Pasalamat ka, hindi kita sinumbong kay Laila. Nakitang-kita ko. Ngumingiti ka habang tinitingnan mo si Bombik na nalulunod. Pero mag-ingat ka. Binabantayan na kita. Rika, nasaan yung toy horse ko? Ano to, yours? Yung nasa kwarto, ikaw lang naman interesado kumuha nun, di ba? Hindi ko alam pinagsasabi mo. Isoli mo na! Hindi ko nga alam pinagsasabi mo, eh. Pag hindi mo sinoli, susumbong kita kay Daddy. Sumbong mo.
Isusumbong talaga kita. Aray! Aray! Nanay! Nanay! What? Paano ka? What happened here? Ay, sus! Pinatuon ni Rika ng gunting eh. Sinabi ko na may pagkamaldita yung bata yan eh. Tama na yan, Yaya. Kunin mo na yung first aid kit. Bilis na! Explain this. Give me an explanation. Anong nangyari dito? Kasi po, tita, pinagbintangan niya ako nagnako ng toy horse. Eh, ba't mo inaccuse ka agad? Eh kasi nawawala yung toy horse ko na binili ni Daddy sa England. Eh, kahit nahanapin mo muna ng mabuti. Masama yan. Bibinta ka agad eh. Bakit pa si Bombi pa yatang pinapagalitan Tama mo? na yan, Yaya. Mag-aaway pa ba tayo? Diyos ko. Rika, next time, ha? Huwag mong gagamitin yung gunting na yan kahit na gawin yan sa'yo ni... Diyos ko naman, oh. Tingnan mo. I'm sorry, dear. Paano kung matamaan siya sa mata? Next time you do that, I'm really not gonna wait for your mom to spank you. Remember that. Why aren't you speaking? Where's the scissors? Where's the... Naintindihan mo sinasabi ko? Ha? Promise, tita, you won't do that again. It's bad. Yes, tita. Okay, say sorry to Bombik. Come on. Say sorry to Bombik. Sorry, Bombi. Sorry ka, Bombik. Kakamutin kita sa... Bobe! Tak, dahan-dahan mo na eh. Hindi tayo magkarinigan. Binabantayan mo yung kapatid mo? Oo, Yaya. O, tama na yung computer, ha? Ginawan kita ng juice, oh. Mumukmuk ka pa. Ha? Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari. Wala na si Yaya. All my life, nandun siya. Paano ba napunta yung laruan ni Bombik doon? Ano po? Pag-uusapan ba na naman natin yan? Diba ang tagal na natin pinag-isipan yan? Nagsabi ni Bombik, talagang nawala yung kabayang yan. Hindi niya mahanap-hanap.
Tapos biglang sumulpot doon. Labo naman yata yung nangyari yun. Ewan ko, hindi ko talaga maintindihan. Alam mo, the less we talk about it, it's the better. Ayaw ko na buong buhay ni Bombik dala-dala niyang guilt sa pagkamatay ni Yaya. Accidents are accidents eh. Kalimutan na natin. Malay natin talagang naiwan ni Bombik yung kabayo dun. At ngayon, natatakot siya umamin. Best thing we can do is to help him para makalimutan niya ang traumatic experience na to. Paano ko siya matutulungan? Ang sarili ko nga, hindi ako sigurado kung makakalimutan ko itong nangyari kay Yaya. Buti pa, let's go inside. Pahinga na lang tayo. Ayan, hindi mo na lang sinuot ang glasses mo eh. Asa na? Ito. Hindi mo nangyari oh. Wala ko Nalinis talaga din. yung mata ko eh. Buti ka mo may glasses. Tigas kasi ng ulo mo eh. Sabi ko pa, laser surgery mo na yan. Di no need for glasses. Ayoko nga. Takot ako tsaka mahal-mahal ang laser, no? Yan. Sige, bukas na. Yaya! Ikaw nga. Bakit kayo umiiyak? Pinatay niya ako, Lai. Pinatay niya ako. Ano? Ikaw kasi ayaw mong maniwala sa akin. Milihing na sungay ang bata niyo. Pinatay ako ni Rika. Pinatay ako ni Rika. Anong pinagbibintang mo kay Rika? Bata lang yun eh. Huwag kang magpadala ng magandang anyo ni Rika. Masama siya. Isusunod niya ang baby mo. Isusunod niya si Karen. Si Karen? Mag-iingat ka, mag-iingat ka. Sabihin mo, hindi totoo yan. Hindi totoo! Hindi totoo! Hindi totoo! Laila. Yaya. Si Yaya? Yaya. It was just a dream. Just a dream. Calm down. Si Yaya. Yaya. You're just dreaming. I know. Come on, calm down. Just try to sleep. Huh? You can't be serious, Laila. Ano ka? Bata. Pinaghihinalaan mo masama just because of a dream? Come on. Romel, kinakwento ko lang sa'yo kung anong panaginip ko, tsaka kung anong reaction ko. Masama ba yun? Eh, masama if you're starting to believe na totoo yung dream mo. For all people, si Rika pa. Di ba kinuwento ko sa'yo minsan, sinaktan niya si Bombik? Dinugo pa nga anak mo eh. Malay natin may violent streak siya in her. Eh, di ba ganyan naman talaga mga bata? Kumapikon sila eh, minsan nagkakasugatan, nagkakasakitan. Pero kasi napapatay ni Rika si Karen eh. Sobra na yun. Sana hindi marinig ni Myla. Nakakahiya na yun. Lit-lit na bata eh, ganyan yung isip mo. Labo mo.
ka nga, Romel. Kulang lang siguro ako sa tulog kaya kung ano ang iniisip ko. I'm sorry. Labo ko talaga. Naintindihan ko naman kung bakit ka nagkakaganyan eh. You've really been under a lot of stress lately. Problema ni Myla, pagkamatay ni Yaya. Siguro nga kung ibang tao eh, tuluyan ang nabaliw sa nangyari sa'yo. Pero hayaan mo, konting ipon na lang at makakapunta na kayo ni Myla sa probinsya. Then you can get a good rest there, okay? Okay. Pero for the meantime, pumayag ka na at kumuha tayo ng katulong. Si Kumaring Becky, alam niya na may agency doon. Eh, di wag dun. Mahal dun. Kinuusap ko na yung dati naming kapitbahay sa Tacloban. Nagbilin ako. Sasama na lang siya sa amin ni Myla pag uwi namin. Hintayin mo yan, ha? Nakakawa ko sa'yo eh. Mag-isa ka lang dito kasama ng baby, 2 bata. For the meantime, kaya ko naman eh. Si Bombik nag-aaral. Tinutulungan naman ako ni Rika sa pag-alaga kay Karen. May labandera tayo once a week. So, I can manage. It's okay. Oh, May. Sabi mo kanina, alis ka. Ayoko na. Nagbago na isip ko, sawang-sawa na ako. Ano naman eh, ba't di mo subukan ulit? Para ano? Para wala na namang mangyari, pagtawa na naman ako. Alam mo, lahat na lang ng pinupunta ako, pinagtatawanan ako eh. Hindi lang- Hinahanapan ako ng working experience. Ano yung makikita ko sa kanila? Iisip mo lang Ay, yun. nako! Hindi naman ito sa Sasabihin niya. Ayaw nila ako bigyan ng pagkakataon! Alam mo sinasaktan sa sarili Alam nila kailangan ko eh! mo. Iniisip mo. Iniipit pa nila ako! Ayoko na! Ayoko na! Buksan mo to, Myla. Iyaan niyo na siya. Lagi naman siya ganyan eh. Nung nasa Amerika kami, ganyan na siya. Rika, tigilan mo na yan ha. Maawa ka naman sa mami mo. Maawa? Siya ba naawa sa sarili niya? Wala naman siyang ginawa kundi magbukmok at umiyak. Sawang-sawa na ako! Tita, gusto ko sa inyo. Tahimik. Walang gulo. Tita, gusto ko sa inyo. Ayaw ni mami ko. Ayaw ko sa kanya. Hindi ako nagtataka kung bakit nagkakaganyan si Rika. Eh, nagkaroon ka ba ng inang may nervous breakdown eh? And if we don't do something about it, hindi rin ako magtataka kung bakit pati si Rika eh, baka magka-emotional problem din dahil sa nangyari. So, ano sa palagay mo dapat natin gawin? Patingin natin si Myla. At kung kailangan ipa-confine siya, we have to do it. In the long run, it's for the best. Especially for her. You have to face the facts. Lumalala siya. Ever since na dumating sila dito.
Ikaw ang bahala. Matulog ka na at maaga pa ang pasok mo bukas, ha? Ka na. Magdasal ka na. Papatayin ko na yung ilaw, ha? Mami, Oh. totoo kaya yung sinasabi ni Yaya? Yaya? Napanaginipan ko siya 2 nights ago. Tungkol saan? Ano nangyari? Di ko na masyado matandaan eh. Basta ang sabi niya lang, huwag raw natin papabayaan si Karen. Baka raw may masamang mangyayari sa kanya. Masamang ano? Di niya sinabi eh. Basta parati niya lang sinasabi na huwag daw natin papabayaan si Karen. Ano sa palagay mo? Sabi sa akin ng classmate ko, pabaliktaran daw ang nangyayari sa panaginip. Sana gano'n na nga yung mami, di ba? Hindi ko alam. Pagdasal mo na lang. Walang hindi magkakatotoo yun. Ha? Hindi yung magkakatotoo.
Pasal ko muna si Karen sa park. Okay. Naliligo lang ako sa taas. Okay. Oh, wait, yung gate. Nalimutan mo na naman isara. Ikaw na lang magsara eh. Pagod na ako eh. Sige. Ahan! Ha? Yung ball ni Mrs. Vargas, di ba isusuli na dapat yun? Pwede yung pakidaanan na lang? Pakidala na lang dito. Ikaw na lang! Nasa telepono ako eh. Ano ba naman, Laila? You know, I can't really believe na we're having this conversation again. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Hindi ka man lang concerned sa baby mo. Eh, mas concerned ako sa'yo eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang nagkakaroon kang paranoia dyan kay Rika all because of a stupid dream? Get your act together naman. Ano paranoia ang sinasabi mo? I saw her standing there looking at me. And so what does that prove? Nakita mo ba na si Rika mismo nagtulak? Pwede naman nakahina gumawa yun, di ba? Come on, makes sense naman. Ewan ko, Romel. Hold na, baby ko. Ewan ko kung bakit masyado mong nagtatanggol yung batang yan. Call me crazy. Pero masama ang kutob ko kay Rika. Di ba napapansin, simula nung pumunta yan dito, kung ano-ano nangyayari dito? And you're blaming it on the kid? Baka naman pati yung pagkamatay ng ina niya, isisisi mo sa kanya. You may be shocked, pero yun ang nararamdaman ko. Eh, pambihira ka naman eh. Sobra na, hindi na normal yan eh. O baka naman talagang lahin niyo si Raulo. Di ba ako sasamahan kumain? Alam mo naman, I don't like eating alone. Galit ka pa. Sorry ha. Hindi na. Dapat nga ako mag-sorry dahil nagiging masyadong high-strung ako sa mga pangyayari. Anyway, mukhang tapos na ang mga problema natin. Maayos natin to. Tingnan mo. Ano to? Sumulat yung daddy ni Rika mula sa Amerika.
nalaman niya sa isang Pilipino roon na yung mga nangyari kay Myla, mukhang nagsisisi siya. Kinakamusta nga niya si Rika. Huwag mo sabihin, susulatan mo to. Bakit hindi? Nakakalimutan mo ba itong taong to? Sinasaktan niya yung kapatid mo habang nasa States sila? Romel, anak pa rin niya si Rika. Kung angkinin niya, hindi, wala tayong magagawa. Basta ayoko. Hindi ako papayag. Romel, you can't deprive him the chance to make up kay Rika for his mistakes. Malay mo, gusto niya patunayan na maaari siya maging mabuting ama. Sino tayo? Sino ka para hadlangan ito? Ewan ko. Naaawa lang kasi ako sa bata eh. Parang naging anak natin siya eh. Anyway, pag-isipan natin doon mabuti. Total naman next week may camping trip kami ni Bombik sa PTA. Hindi pagbalik ko, saka na tayo mag-decide what we do. Okay? Okay. Yeah. O paano? Sa linggo pa kami mababalik. Mag-ingat kayo habang wala kami, ha? Kayong mag-ingat, kami narito lang. O sige, bye-bye. Mag-ingat kayo. Rika, magpakabait ka, ha? Tulungan mo si tita. Okay? Yes, Tito. Okay. Stop crying. Bye-bye, Mami. Bye-bye. Dadalhan kita na pa sa lubong. Wow. Ako rin! Halika, magluto tayo. Bakit parang ayaw niyo na sa akin? Mabait naman ako ah. Rika, ginulat mo naman ako eh. Ano ba nagsasabi mo sa ganitong oras ng gabi? Tita, hindi ako makatulog. Pakiramdam ko, ayaw niyo na sa akin. Hindi, huwag kang magsasalita ng ganyan, mag-isip ng ganyan. Hindi ka namin pababayaan ng Tito Romel mo. Hindi ka namin pababayaan, kahit kailan. Pero,
Tino mo nga yung... parang anak na nga ang turing niya sa'yo. Promise, tita. Promise. Pero right now, matulog ka na dahil gabi na. Gusto mong isama kita sa kwarto mo. Huwag na, kaya ko na to, tita. Good night, sleep tight. You too, my dear. Tita, tita. Rika? Rika, ikaw ba yan? Ren. Rika. Rika. Rika, si Karen. Rika. Rika. Asan ka, Rika? Asan si Karen? Rika. Rika, nandiyan ka ba? Rika, nandiyan ba si Karen? Rika, sumagot ka. Tita, tita. Rika. Ibalik mo sa akin yung salamin ko, anak. Hindi ako makakita eh. Rika? Ano ba, Rika? Sumagot ka, ano ba? Rika?
bumalik kami. May mapalagay nun eh. Parang may bumubumis namin na dapat bumalik kami. Parang boses ni Yaya. Tapos nagulat na lang kami makita namin si Karen sa labas, pati sa lamin mo. Rika! Bakit mo ginawa to? Ha? Bakit? Sorry, Tito. Ano na naman ginawa yung nanay ko eh. Ayoko na yung nanay ko doon. Ikaw lang gusto ko. Ikaw. Ewan ko kung ayaw niyang maniwala. Pero yun ang nangyari. Bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin. Kung ipapakulong niyo siya o ano. Basta maniwala kayo sa akin. Maldita yung batang yan. Maldita.